Bibig sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Gandang gabi! Ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time upang pag-usapan ang tungkol sa pag-ibig sa pagitan ng mahirap at mayaman. Ay nako, alam mo ba ikaw, panis yang yaman mo kapag naranasan mo yung mas mayaman na pagmamahal ni B-Boy Bibo. Like, oh no, it's so a lot. Like, like hindi siya tatanggapin sa bangko kasi alam mo yun, nag-uumapaw talaga siya. Pero ikaw, yes friend, may katanungan ako para sa'yo, no? Kagaya nga ng question ko kanina, talaga ba? Enough basis ba talaga ang social status kung magmamahal ka? I mean, given, di ba? Siyempre, dapat parehas kayong may pera para buhayin nyo ang isa't isa. Pero, eto kasing usapan natin ngayong gabi, medyo napupunta tayo doon sa mas malalim na kahulugan ng kapag pera ang pag-uusapan. 'Di ba? Ito yung sa pagitan ng mahirap at mayaman. Kumbaga ika nga nila, no, langit siya, lupa ka. Yung yaman as in parang meron silang mansyon, maraming property, tapos ikaw ay isang hamak lamang na nilalang at meron lamang plato, ganyan. Wala kang ibang ari-arian kundi yung mga Tupperware ng mama mo. Tapos kapag nawala pa yung payong ninyo, talagang dinidibdib nyo na nagdadamdam kayo. Yung ganong klase ba? Yung talagang mulat kayo sa kahirapan ng buhay. Talaga ba? Talaga bang hindi pwedeng magtagpo ang dalawang puso ng isang taong mayaman at mahirap? Napepresyuhan ba talaga yung pag-ibig? Nabibili ba talaga yun? Kasi kung oo man ang sagot, para sa katanungang yes, nabibili ang pag-ibig, pabili naman. Sarap. Para makaranas mo lang ako ng pag-ibig, pabili naman. Saan nabibili yan? Send link. Pero seriously, no, pagmamahal mo bang matatawag kung ang pagmamahal na ino-offer mo sa isang tao ay bayad? Well, may pagmamahal bang matatawag kung ginagawa mo lang yung mga bagay na magaganda para sa kanya dahil bayad ka? Pagmamahal ba yun? Di ba hindi? Feeling ko ang tawag doon ay extraordinary service. Oo, kasi di ba? Sino ba naman na magbebenta ng pagmamahal? Saan yan, ha? Iaalok ko yung pagmamahal ko. Ibebenta ko na lang din yung pagmamahal ko all in. May kasama ng 24 hours na lambing. Oo, at kung ikaw, Bibi, napipilitan ka lang na magmahal sa ngalan ng yaman. Yung tipong sabi ng mama ko, mahalin ko daw yun kasi engineer yun, o hindi naman kaya meron silang sariling company, abogado yung papa niya, mga ganyan. Kaya ginawa ko na kasi mayaman sila. At least buhay ako at saka yung buo kong pamilya. Well, para sabihin ko sa'yo, hindi ka patas lumaban. Kasi ako nga, nag-aalok na ako ng libreng love life, wala pa rin nag-a-avail. Tapos yung sa'yo bayad, ha? Sumbong ka na sa BIR, ha? Diba? Kasi kung ganun lang ang pag-ibig, yes, sabihin na natin na ang pag-ibig hindi yan natuturuan, na kung sinong mamahalin yan, yun ang mamahalin yan. Ang puso, kung kanino yan uukol, dun lang yan bubukol. Pero ang rason daw kasi ng mga taong nagbebenta ng pagmamahal, baka eventually, di ba, matutunan ko rin siyang mahalin. Pero talaga ba? Dapat mo ba talagang aralin na mahalin siya na may kalakip na pera? Bribery yan, be. Charot. Di ba? Pagmamahal mo na ibibigay mo sa kanya kapalit ng pera niya? Like, oh no. Paano kung wala siyang pera? Malamang sa malamang, hindi mo yan mamahalin. Kasi lang talaga yung habol mo.
Kaya alam nyo, 'di ba, dito papasok yung what we're saying, unfair para dun sa mga taong nagmamahal lang naman talaga ng totoo, which is ang nagiging tingin sa kanila ng iba is pera lang ang habol niya doon sa isang tao. Kasi at the end of the day, hindi naman natin sila ma-generalize eh. Hindi natin sila malalahat. I mean, given, di ba, na may iilan talagang gumagawa nun, nagsisettle sila sa ganung setup na itong si mayaman, okay lang, bibigyan kita ng pera, basta mahalin mo ko, samahan mo ko. At ito namang si mahirap, go, sige, sasamahan kita. I will keep you company, kapalit ng pera. Okay, bigyan natin sa kanila yon kung may ganun silang usapan, kung may ganun silang setup. Pero paano naman? Well, bago ang lahat, no, hindi ko sinasabing tama yun ha. Hindi ko sinasabing okay lang yung ganong setup. It is never right, pero wala tayong magagawa eh. Silang dalawa na nagkasundo sa ganong bagay. However, ito nga yung sinasabi ko na nadadamay yung mga nagmamahal lang naman ng totoo. Kasi what if yung dalawang puso na genuine, na nagtapat, nagkasundong magmahalan, ay nagkataong puso ng mahirap at mayaman. Kawawa naman yung mahirap. Diba, napanood na natin to sa maraming teleserye na yung mahirap laging inaapi-api ng mga biyanan, ng mga kamag-anak ng mayaman. Kasi nga naman, diba, anong ibubuga ng isang mahirap kundi yung buong puso niyang pagmamahal? Kaya nagkakaroon ng discrimination. Na mahirap man siya sa paningin ng iba pero hindi nila nakikita na sobrang yaman niya sa pagmamahal na kaya niyang ibigay. Kaya kung nasa ganyan kang sitwasyon, lalo na ngayon, panindigan mo lang yan. Again, walang masama dyan. Ang pag-ibig ay hindi po yan nabibigyan ng presyo or ng halaga. Kasi kung oo, akin na yung puso mo, lalagyan ko ng tag price. Lagyan natin yung barcode yung puso mo, be. Diba? O sabihin na natin na talagang hindi ka makakaiwas sa mga husgang tao sa lipunan. Yung mga talaga namang tataas ang kilay kasi sasabihin sa'yo, hoy, grabe naman to, nakabingwit ng mayaman. Talaga namang ahon na ahot sa hirap yan. Diba? Sasabihin pa, congratulations! Isang kababayan na naman natin ang nakaahon sa kahirapan. Mabuhay ka, kababayan, mabuhay ka. Charing. Na ganong chant pala. Oo, kasi ganun sa amin, dun sa squatters area, ganun kami mag-cheer na mga naging successful na in life. Bakit ba? Di ba masaya lang kami para sa kanila? Ano ka ba? Kaya ikaw, no? Kaya gaya na sabi ko kanina, kung nasa ganyan kang setup, panindigan mo lang yan, di ba? Sabihin na natin talagang may mga manghuhusga sa'yo, hindi na mawawala yan. Diba? Ikaw ba naman, diba, lagi kang rebonded, laging may pang spa, naka Louis Vuitton, kahit sino mawiwindang, lalo na yung yung mga taong nakakaalam na hindi naman ganyan yung lifestyle mo dati. Pero anong gagawin natin? Yun nga diba? Anong gagawin natin? Mahal ka nung tao. Yun yung mga bagay na kaya niyang gawin sa'yo at in return, ikaw, yung pagmamahal mo na totoo at puro, yun yung kaya mong ibigay sa kanya. Anong problema? Diba, kung bigyan ka niya ng mga bagay na kaya niyang ibigay sa'yo, so be it. Kaya hayaan mo na yung mga nanghuhusga. Sabihin mo sa kanila kapag inggit, pikit. Kaya hindi mo sila kailangang problemahin. Alam mo, kasi, ang kailangan mong higit na isipin ay hindi yung mga taong wala namang ambag sa buhay mo. Alam mo kung sino? Meron kang kailangang suyuin at lambingin, walang iba kundi yung biyanan mo. Yung biyanan mo na sa kasamaang palad ay mata pobre. Diba? Na mababa ang tingin sa'yo. Grabe ka naman, mother-in-law. Grabe naman, father-in-law. Kaya ka naman pong mahalin yung anak ninyo nang walang hinihinging kapalit. Kayo naman, masyado kayo mapanghusga. Kahit po hindi niya ako bayaran, kahit di bayaran.
Kahit po hindi niya ako tustusan, kaya ko pong makipagmahalan sa kanya. Kahit magdildil po kami ng asin, mahal na mahal ko po siya. Ganon Ruebat sa mga mapanghusgat mata pobreng in-laws. Basta ha, yes friend, kapag dumating sa point na inalok ka ng 5 milyong piso niyang binan mo, sabi niya, 5 milyong piso, layuan mo yung anak mo. Anong gagawin mo? Ang gawin mo, kunin mo yung pera, tapos ibalik mo sa kanya. Sabihin mo, tita, eto, 5 milyong piso, manahimik ka at akin na ang anak mo. Ganon. Diba? At least it's a tie, win-win. Hindi, wag pala 5 milyong piso ibalik mo. Kuha ka na kahit 1 million. Panimulanin nyo ng anak niya. Kasi yung anak niya, for sure, mawawalan din ng sustento yan. Kasi kukunin mo sa magulang niya. Bahala ka sa buhay mo. Kaya ako nagsasabi sa'yo, yes pa rin, ang pag-ibig hindi talaga yan nababayaran. Pero yung kay Biboy Bibo, bahala ka sa buhay mo kung i-avail mo o hindi. I mean, ako na to, sayang naman ako. Sayang naman tong puso ko na aamag. Guys, wala naman yes friend, 3 oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling mo ang BB mo sa radyo, DJ Biboy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras, dito pa rin at dito ka lang sa 101.1 Yes FM. Solid! Good night, BB! Mwah mwah!